Galing din. Saka walang hiyaan. Itong si Marcos, ano achievement nito? Binalik yung droga, binalik yung kriminalidad, binalik yung korupsyon. At ngayon yung putang inang yan, gusto pa magpatagal ng termino niya. Ayan na nga po mga kababayan, isang matinding pasabog at banat dito ni Mayor Basti Duterte laban kay Marcos Jr. Gusto pa daw magpatagal ng kanyang termino mga kababayan. At may breaking news po tayo ngayon. May mga senador, may congressman na makukulong, pero may nakalaya naman ding senador mga kababayan. At ang isang good news, Senator Marcolita, anytime po pwede nang makalabas mga kababayan. Panoorin po natin ang buong detalye ng video ito para malaman po natin kung ano po ang mga kasukasuan o ano po ang nilalaman nito. Bago yan, bago natin tunguhin ang mga detalye, ako po muna ay makikisuyo sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel. Paki-like, paki-share ang video ito, paki-subscribe na rin, hindi ka pa subscriber. Wala pong bayad yan kabayan at tatanawin kong malaking utang na loob. Sa mga dati na, mga matatagal na, maraming salamat sa inyo kabayan at aasahan ko makarating kayo hanggang dulo ng video ito upang malaman po ninyo ang buo ng mga detalye ating pag-uusapan ngayon. Ito na po, si Senator Marcolita mga kababayan ay napakalaki po ng chance na makalaya na rin po. Patatandaan natin, si Senator Marcolita bago pa man po makulong or bago pa naman po arestuhin o sumuko, nagkaroon po ng biglaang rally po ang INC mga kababayan. At inaasahan natin noon, hindi po basta-basta mahuhuli sa Senator Marcolita dahil sino ba maghihinala mga kababayan? Sino bang maniniwala na matinong korte itong si Senator Marcolita ay makukulong sa kasong plunder? Wala naman po siyang kaso sa pumilik mga kababayan. Pero sa kabilang banda, natuluyan nga po resto or sumuko ng kusa, pumunta pa po dyan sa Sandigan Bayan, isinuko ang kanyang sarili. Ano po ang ating nakikita dito mga kababayan? Pues, mayroon po ngayong video palang dahilan bakit si Senator Marcolita mga kababayan ay tila ang kanyang grupo ng INC parang naging tahimik mga kababayan. Ito pala ang dahilan. Pero panoorin po muna ninyo kasi nga po itong si Senator Revilla ay nakalaya na po mga kababayan. Panoorin natin itong video na ito. Asan na yun? Senator Revilla, pasok. Ang paglaya ni Senator Revilla mga kababayan. Ito. Sir, ito lang sir. Sige sir, sa elevator lang sir. Sir, ano reaction niyo sir? Senator. How are you sir? How are you? Sir, kamusta? May kila, sir. Ayan po mga kababayan, gaya po ng nakikita niyong video, ang caption po nito, galing po ito sa News 5, sabi dito, uuwi na si Bong Revilla. Lumabas na ng Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla matapos magpiyansa sa kasong malversation pro falsification of public documents. Ayon sa abogado niya, nadalhin muna si Revilla sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP para i-release order bago tuluyang makauwi. So sa tingin niyo mga kababayan, good news ba ito or bad news? Anong inyong masasabi dito? Pero tingnan natin kung ano ang umus man pala yan mga kababayan. Huwag muna yan. Ito muna mga kababayan. Ito muna ang ating panoorin. Nasa na yun yung isang video kung saan kung si Revilla ay lumabas. Ayan o. At ito mga kababayan, at ito ay yung kuha na video kung saan itong si Revilla ay alabas na po dyan, no, mga kababayan. Alabas na po dyan si Revilla.
At bukod po dito mga kababayan, so ayan po no, si Revilla ay laya na mga kababayan, ano ho? Laya na. So kung laya na mga kababayan, may chance po dito pong kampo ni Senator Marcolita. Pero bago natin tunguhin muna kay Senator Marcolita mga kababayan, ano ho? Unahin po muna natin ito dahil ito pong sumugi dito kay Bima Alicia, ito pong vlogger ni BBM mga kababayan, ay nalaman na po kung sino mga kababayan. Ano po ang dahilan kanyang pagkamatay? Panoorin natin ito. Akong kinontent sa inyo na meron sa aking nag-o-offer ng 70,000, oo, monthly. Tapos merong allowance na 30K, tapos free condo, oo. Dito nga po, kapag ako daw po ay maging makaduts, so ang gagawin ko lang daw po ay ipagtatanggol si Digong, tapos gagamitin ng aking social media platform para pabanguhin, linisin ang image ni Digong. So, alam niyo yan offer yan sa akin ng isa nating kaibigan. Grabe no, may nandoon, maalis siya. doon Kung sa saan ka man kabila. ngayon Oo. naroroon sa So, impyerno, ako naman yung ang galing mong magkwento. tatanungin. Syempre, Yan tuloy, yun naging yung kwento ka. pinaglalaban nila. Akong kinontent sa inyo na meron sa aking nag-o-offer ng 70,000, oo, monthly. Tapos merong allowance na 30K, tapos free condo. Mga kababayan, itong binabanggit itong ni Mima Alicia, mayroon daw sa kanya nag-offer para nung sumuporta kay sa mga Duterte. Ng 70K daw ang monthly, mayroon pa daw sasakyan at may free condo. Mga kababayan, sino ba ang mga vlogger na mayroong ganito? May kondominium, mayroong sariling sasakyan, nagsisiyaman. Sino ba ang mga vlogger na ito mga kababayan? Sa amin ba? At ng pating, pangarap ko lang din po magkaroon ng sana nga. Sana nga. Grabe naman, VP Sara, kung nagbabayad pala kayo. Wala pala talaga ako. Bakit hindi ako naanuhan? O ito, tingnan niyo mga kababayan. O, huwag yung sabihin hindi rin ako kahit papaano kilala ni VP Sara. Tingnan niyo. Ano na yun? Bagong bukas ko lang yan. Tingnan niyo. Diba? Ayun o. Ate Digong mo. Kami lang dalawa dyan nag-uusap. Meron mong tao sa background. Ganon din si VP Sara. Kapag-usap na kami, personal. Ha? Pero lising kong duling, wala pong binabanggit sa amin. Ang galing mo talaga magbilog ng... No? Kaya tuloy ngayon, patay ka na, pinag-uusapan ka pa rin eh. Hindi ka pinapag-uusapan na maraming nangingayang sa'yo, maraming nabubisit sa'yo. Kasi ang kasinungalingan mo, binitbit mo talaga hanggang sa kamatayan mo, pero kalat mo na yun. Yung mga sinasabi mo na yan, hindi naman natupad sa amin yan eh. Oh. Sige nga, magtumingin ka nga sa lahat. Sino ba ang mga nakita mong kilala mong mga vlogger na mga DDS? Ang dami namin mga DDS vlogger pero wala kaming katulad sa inyo. Kayo may mga kondo, kayo may mga sasakyan, tapos mayroon pang mga nagsisiyaman pa kayo. Tuwin mo yung mga kababayan, ganun kayo katindi ng kasinungaling. Tapos ipapasa, itatapon ninyo yung mga baho ninyo sa mga Duterte. Ang lupit, ano mga kababayan, ang tindi. Ito. Ay, nako talaga, oo. Diba, may isang vlogger, yung isang vlogger dito noon mga kababayan, alam nyo, mga kasama din namin yung dati. Oo, mga kasama din namin dati yun. Yung isa na malakas din bumanat kay VP Sara ngayon. Lahat naman yan eh. Hindi lahat. Marami dyan, talagang mga solid Duterte yung mga yan. At marami dyan, katulad lang din namin mahirap. Ako na lang, wag na natin sabihin ng ibang mga vlogger kasi yung ibang mga vlogger may mga kaya-kaya yon. Pero katulad ko lang din yung iba dyan eh. Pero bakit may mga sarili silang kondo? Makikita nyo naman mga kababayan, di ba? Naliligo sila sa mga swimming pool, ang condominium. Usually kasi mga condominium may mga sariling swimming pool yan, di ba? Oh, tapos may mga nagpo-post pa diyan, inapang talagang ang dadami mga ginto dito, may sasakyan na sports car.
Tapos naka-townhouse or condominium kung ano man. Tapos ito, di ba? Ang daming pera, ginaganon-ganon niya. Tapos ngayon, hindi niya. Sa Duterte daw may offer. Grabe naman kayo, BP Sara, wala ako. Nasaan yun sa akin? Wala pa akong kakwinta-kwintang vlogger. Siguro ako worth it para ganon. Bago, hindi yun. Kahit kailan, may maalis siya, walang ganon sa amin. Ako pag ganito yung mga waray, ikinakahiya akong maging waray pag ganitong klaseng lalo vlogger na ganyan. Ganyan ang ugali ng totoong waray. Sa totoo lang, ako bilang isang waray, typical, mababait ang mga waray at matatapang talaga. Pero yung tapang nilalagay sa lugar at yung tapang hindi yung dada ng dada. Hindi ako kasi mga kababayan, para sa akin isa akong waray. Duwag na duwag ako. Duwag na duwag ako pag nakakita ko ng parang mayroon ng mayroong away, iiwas ako. Iwas ako mga kababayan kasi nga duwag ako eh. Ayaw ko nang away kasi nga pag nakapasok ka na dyan sa gulo, makapasok ka na dyan sa ganyan, ang hirap na lumabas. Ang hirap na lumabas, di ba? Kahit kung saan kayo magpunta, wala akong isang katiting na record. Patunay yan, naduwag ako. Hindi ako away. Diba? Kahit nga sa school, wala akong ano. Pero itong baray na ito, naku, kabayan, mukha ng sinungaling. Ito pa, oh. Itong video niya, mga kababayan. Ito siya dati, ngayon ito na, oh. Diba, ang layo, ang laki ng nagagawa ng ano, paritoke. Sino ba ang mga may kakayahan lang magparitoke? Diba yung mga artista, yung mga malalaking kita, mga professional, kung sino man yung mayayaman, di ba? Mga engineer. Basta yung mga laking kumita, sila yung may kayang magparitoke. Ayun, siguro mga politiko din. Lalo na yung mga buhaya, di ba? Alam nyo mga minamahal, yung mga damit ko na ginagamit sa Malacanang, by the way, invited pala ako sa sauna. Invited ka sa sauna, hindi ka tuloy umabot sa sauna. Kwento ka na lang sa sauna. Nasaan na yung mga damit mo ngayon? Sino nakinabang? Hinayabang niya mga kababayan, no? Tingnan nyo. Alam nyo mga minamahal, yung mga damit ko na ginagamit sa Malacanang, by the way, invited pala ako sa sauna. So, anyway, yung mga ginagamit ko kapag nasa bahay lang ako, yung mga ginagamit kong damit na nandyan lang ako sa very simple lang, sa totoo lang. Pero pag adak sa Manila, mga ginsusulot ko, Lacoste, Fred Perry, mga ganyang brand. Yan yung mga kababayan. Pero pag adi ako sa Manila, ang isusulot ko, mga Lacoste, daw yan. Diba? Ibig sabihin nun, pag nandito daw sa Manila, adi. Waray kasi yan. Naintindihan ko kasi mga kababayan ng mga salitang waray. Na nandyan lang ako sa very simple lang, sa totoo lang. Pero pag adak sa Manila, mga ginsusulot ko, Lacoste, Fred Perry. Fred Perry, hindi ko alam yan. Yung Lacoste, naririnig ko na yan. At ang Lacoste na yan, nakakabili lang yan, mayayaman. Ako nga, kahit kailan, hindi pa ako nakabili, wala pa yata akong t-shirt na Lacoste eh. Meron ako nung bata ako noon. Tari pa lang ako noon. Ako yan, yung parang may drawing na buhaya. Hindi ko alam kung yun ang Lacoste. Basta mayroon dito, Crocs. Hindi naman Lacoste eh. Crocs, di ba? Buhaya, may mali talaga na buhaya na tinamaan nga ng kuitis yun eh. Bata pa ako eh. Pero hindi na ako nakabili niya kasi sinasabi nila mahal daw yan. Pero ikaw meron. Eh, tingnan mo na itsura mo noon, hindi mo sa paghahamak sa'yo. Kasi patay ka na rin. Pero, ang mukhang ito rin naliligo noon eh. Mga ganyang brand, yan yung ginagamit ko. Tapos, ginagawa ko lang pambahay ang mga oxygen, pen shop. Kulang po yung salitang tarantado. Demonyo at siraulo. Kulang ho yun. Alam nyo mga Ayan mga kawayan, tinatsura nito, oh. Mukhang hindi naliligo, mukhang taong grasa, di ba? Taong kalye. Parang solvent gear din sa kalsada itong isa pag ano ha. Kasi ang description ganun na ganun talaga eh. Di ba? Tapos, ngayon lang, mayroon na siyang mga Lacoste. Ang ordinaryong pambahay niya, magaganda pa rin. Panglakad na natin. Mamahalin pa rin. Saan ka kumuha ng pera na yon? Tapos sasabihin mo, ikaw ang inalok ng mga 70.
Alam nyo mga kababayan, ako, papaputol ko yung dalawang ulo ko. Totoong sinasabi nitong babaeng mga kawayan. Grabe. Ito ngayon, ito na ang kanyang dahilan kung bakit ito pinugi. Mga kababayan, ito pala ang dahilan kung bakit ito pinurgor. It's about the profession, and as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Among the vloggers din. No, Magkakagrupo sila. no, dun sila lang. The mastermind and the vlogger and the victim. Masterminds. Ito dalawa. Chief, anong profile po? Anong profile po ng mga masterminds? They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. Dati. 8 million. Sino ang may utang kanino, sir? Sila po ang may utang kay Mima? Or si Mima. Or si Mima ang may utang sa kanila? Si Mima ang may utang at the victim is may utang tapos pinautang niya. Ako mga kababayan, ito daw si Mima ang may utang. Sabi nga po dito, 8 million daw po ang utang nitong babaeng ito, mga kababayan. Pero nga ako dito nakita, nakita pa ako dito ating kaibigan natin. Teka lang napanood ako dito. Si Spencer Lacali, mga kababayan. Si Spencer Lacali kasi, itong post na ito muna, bakit? Nagpatay sa vlogger na si Mima Alicia dahil umano sa pagkakabaon nitong utang ayon sa PNP. Natukoy na umano ng Philippine National Police, PNP, ang itinuturong mastermind sa pagpatay sa pro-vlogger na si Mima Alicia Lipata. Habang lumilitaw sa investigasyon, na utang at personal na alitan ang posibleng dahilan ng krimen. Ayon kay PNP Chief dito si Nartatis, hindi umano political komentaryo ng biktima ang ugat ng insidente. The motive is about the profession as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang ni PNP Chief. Batay sa investigasyon, umabot 8 million ang utang ni Lipata sa dalawang individual ay tinuturong mastermind. Una nang naaresto ng Northern Police ang dalawang riding in tandem suspects na manoy sangkot sa pamamaril sa biktima sa Mabalacat, Pampanga. Nilinaw rin ng PNP na hindi kabilang sa isang grupo ng mga vlogger ang biktima at ang mga itinuturing na sa likod, kundi nagkaroon umano ng personal na hidwaan na nauwi sa pagpatay. Ayan mga kababayan, PNP na po ang nagsabi nito Ang ikinamatay ni Mima dahil sa utang pong 8 million. Grabe. Yan naman pala mga kababayan kung magyabang ito noon. Kaya naman pala kung magyabang ito, ganun-ganun na lang. Ganun pala karami ang pera nito, mga kababayan. Tingnan natin dito, parang mayroon ako nakitang post May nakita akong post. Hanapin ko lang mga kababayan si Spencer Lacali. Spencer Lacali ay kaibigan po natin na isa po ito siya sa nakakatutok lagi. Spencer Lacali. Isa ito lagi sa nakakatutok patungkol po dito. Yan. Ito, Yan, ayon sa post, meron na raw suspect na mastermind, no? At meron na daw na parang
motibo. Dalawa yata yung mastermind na pinagkakautangan ng 8 milyon itong si Mima Alicia na naging nalagay sa karton, no. Kasi parang may natatandaan akong vloggers na sinasabi may utang din sa kanya itong si Mima Alicia Oo, at baka pwede niyong isama sa investigasyon nito, Sir PNP Chief. Hindi naman natin sinasabing may kasalanan ito, no, itong vloggers na ito. Pero ayon doon sa post na yon, dahil sa utang, umaamin naman yung vlogger na may utang sa kanya, no? Hindi naman natin sinabing siya yung mastermind. Baka naman pwedeng imbestigahan nyo rin. Bakit mo pinautang ito ng ganong kalaki, ganong alam mo naman na wala itong kakayahang magbayad, no? Nagtataka nga ako, no? Isipin mo, itong vlogger na ito, pinautang ito si Mima Alicia ng ganong kalaking halaga, na wala namang alam itong hanap buhay. No, wala namang alang hanap buhay kundi magmura lang kay Sara Duterte. Ikaw ba naman, kung matino ka ba naman, pauutangin mo to, alam mo namang alang ibabayad sa'yo. Diba? Oh. Sama niyo rin sa investigasyon niya na kasi hindi naman natin sinasabing may kasalanan itong vloggers na ito. Kaya lang, sobrang yaman nito, siguro lagi itong nung minsan narinig ko, natakbuhan din yata ito ng milyon. Oo, ito baka meron siyang ma-contribute na mga statement dito. Hindi ko sinasabing kasama siya. Kailangan lang imbestigahan kasi may utang din sa kanya itong napatay na si Mimang Alicia, no? Mr. PNP Chief. Para malinis din yung pangalan niya kasi parang nalito ko doon sa sinabi niyang may utang daw sa kanya nung hindi pa lumalabas yung post na ito na ang sanhi ng pagkamatay ay utang. Bakit nung una pa lang na wala pang statement, binabanggit niya may utang sa kanya. Imbestiga lang naman, laman tayong ibig sabihin doon. Ayan, ayon sa post, meron na raw suspect na Mga kababayan, pinautang nga daw ni boss ng mga kababayan comment dito sa kaibigang Spencer. Pinautang din si Mima para kumita din yung perang hiniram niya. Kaso nung nagkasingilan na ayaw nang magsipagbayad, ang ginawa, yan mga kababayan, hindi natin alam kung ano ang katotohanan dito. Basta for sure, hindi siya papautangin si Mima ng mga Duterte vloggers. At kung titingnan natin, syempre, kung sino itong vlogger, sino itong magpapautang sa kanya, mga kaibigan niya, kala niya, mga kaututang dila niya. Tama ba mga kababayan? Logic ba? At sino ito? Ako, panoorin nyo na lang po. Pwede naman siguro, baka hindi pa nila tinago yung iba na ng mga video, hindi pa nila pinaibit. Yung vlogger na yan na nagpautang kay Mima, at narinig ko rin yan noon mga kababayan. Minsan nga, nagreklamo din yan online hindi ko alam kung i-thumbnails ba, o na-title ba natin dito yan. Basta nagreklamo yung vlogger na yan na mayroon ding nambudol sa kanya o inutangan siya. Mayaman yan yung isang vlogger dyan. Nako. Sino kaya yun mga kababayan? Wala na kayo dyan. Siguro kung mga nakatuto kayo kasi marami din sa inyo, hindi lang kami mga DDS vlogger ang pinapanood. Diba? Huwag nyo na lang i-comment ang buong pangalan. Alias na lang gamitin ninyo. Tawa na lang kayo ng mga description na lang. Huwag nyo talagang yan. Kasi baka madali po tayo rito. Pero mayroon na po ako nakitang panood na vlogger na nagrereklamo na kasamahan yan. Malamang yung vlogger na yan, dito kay Spencer, ang daw yan.
Ay, nako. Ayan, mga kababayan, ng istorya dyan kay, hindi po tayo sa natutuwa, no? Pero, sa lang, yan po ang kanyang dahilan, no? Kasinungalingan kasi itong pinakalat, mga kababayan, sobra-sobra pas po ng kain ito. Yan, mga kababayan. Punta na tayo dito kay Senator Marcolita. Ako po, naniniwala ako na katapos dito kay Senator Marcolita po ang susunod. Sorry po natin itong video. Ay patuloy daw po ang kanyang pagpapaabot, Nelson, ng mataas na pagkilala at pagrespeto sa Sandigan Bayan. Malaki ang tiwala Opo. ni Sen Marcoleta sa Sandigan Bayan dahil Opo. nakita niya na yung kasong isinampa naman sa kanya, pinag-aralan din naman niya, no? Totoo. Na wala talagang basihan. Oho. So sa kanyang pananaw, hindi niya kailangan magtago, hindi niya kailangan hindi sumunod sa proseso ng batas. Dahil sa tingin niya, ay kung ipapatupad ng Sandigan Bayan at yun naman yung kanyang iniisip Aha. na magiging patas ang Sandigan Bayan sa pagpapairal ng batas, mapapawalang sala siya sa Ayun na takdang nga. panahon. Yun na nga po. Kaya siya mismo ang pumunta doon sa Sandigan Bayan at isinuko ang kanyang sarili. Di ba? Yes. Oh, kita nyo mga kababayan, kasi nga, katulad kay Tatay Digong, nagtitiwala din si Tatay Digong sa ating hustisya, sa ating bansa. Na hindi yun mangyayari na madala sa Tatay Digong doon sa dahig nang hindi muna dumadaan dito sa ating local judicial authority. Kaya lang, maliwanag po kasing kidnapping ang ginawa dito kay Tatay Digong, kaya po nangyari ang kagustuhan niya. Hindi po dumaan sa tamang proseso or due process. Na kung tutuusin mga kababayan, pati ICC, ito rin ang kanilang Rome Statute or kung sa atin pa, parang constitution natin na kailangan padaanin sa local judicial authority. Ganun din ito si Senator Marcolita, mga kababayan, kaya siya voluntaryo, nagpunta doon sa Sandigan Bayan, sumuko, kasi alam niya kung talagang magiging pantay-patas lang itong pagtrato ng Sandigan Bayan, makakalaya talaga siya, mga kababayan. Di ba? Natin. Humarap pa po siya sa pagdinig at sinabing, yun po ang nangyari. Again, ang kanya pong, ang maging palatuntunan ito, Nelson, ang atin din pong pagsaludo at pagkilala sa Sandigan Bayan. At maaaring makita sa darating na pagkakataon, darating na mga araw, ang kasong ito ay talagang mukhang gawa-gawa lamang laban po kay Senador Dante Marcoleta. Walang masyadong batayan. Oo. Ano? Oo. Puntahan na natin ngayon, Nelson. Yung sinasabi natin kanina, Yan muna bawal. yung muna, kasi yun nga, ang pagtanggap ng regalo, kung ikaw ay nakaupo, no, incumbent official ka, halal man o appointee, o kaya talaga ka sa tanggapan, meron talagang ipinagbabawal na pagtanggap ng regalo. Yes. Pabor, o kaya, anong tawag doon? O anumang mga pakinabang. Yeah. Ano bang nakalagay? Ano ba yung mga regalo na yon na ipinagbabawal, Nelson? Hindi kasi sa isinampang kasos kay Senador Marcoleta, yung plunder law, kasi plunder ang ipinail na isang kaso, di ba? Yes, oho. Ang nakalagay doon, Jen, ay bawal na tumanggap ng ang ginamit kasi dito, yung gift, no? Oo. Yung kanyang campaign donation ay inilagay nila, winari nila na ito ay isang forma o isang uri ng regalo na tinanggap mo bilang incumbent, Oho. congressman ng panahon na yon, na ipinagbabawal. At dahil sa ito ay lumagpas sa threshold na 50 million Oho. para maging plunder, Sinuma. ipinasok nila sa plunder. Yes. Sa kabuuan ay Oo. 75 million. 75 million. Okay. Ang sabi dito ay ang pagtanggap ng gift kasi, ang isang narinig kong paliwanag nila, hindi talaga po pwede yan pagka-incumbent ka. Oh, sitting congressman sa that time. May batas daw nagbabawal talaga dyan. Opo, oo. At kapag ito ay lumagpas ng 50 million, magiging plunder yan kung yan ay series ng criminal act Oho. na katulad ng malversation, etc., etc., or by reason of his office or yun nga, yung kanyang tungkulin. Oho. Oo. Na makaka-impluwensya yung kanyang kapangyarihan bilang isang Yes.
opisyal ng bayan. Eh, yun ang medyo naging problematic doon sa ipinail na kaso dahil ang malinaw lang ay una, totoo, public official si Sen Opo. Marcoleta. Elected congressman siya that time. Totoo na tumanggap siya ng donasyon. Opo. At ito ay ginawa nga halimbawa, gift. Mhm. O, kasi ang gift kahit ano yan, kahit pera Oo, di ba? oo. So, totoo. Mm-mm. So, therefore, nag-conclude sila, bawal ka agad, di ba? Kaya daw nagbigay ng regalo yung tatlo, para mayroon daw mag-gain na pakinabang Oo. o impluensya. Yun ang hindi na ipaliwanag. Oho. Na ano yung by reason of the office of the public officer. Oho. In connection with the office of the public officer. Oho. Ano yung nagko-connect? Oho. Yun ang hindi maliwanag at hindi rin napalitaw ano yung criminal act, series of criminal act na ginamit. Ang nakalagay nga ito, covert. Di ba? Parang Oo. covert criminal act. Oberto, Oo. ibig sabihin lantaran na meron kang makikita na ginawa o yung pera ay illegally acquired, di ba? Oho. Illegal na pera. Halimbawa, yung kay Erap Estrada, kickback sa sugal yun eh. Yung wedding na daw dati. Oh. Sabi nga nila, hindi, kahit na private funds yan, pwede pa rin plunder. Kung illegal Oho. na pondo, katulad nga nung kickback, di ba? O kaya yung isang hinihilimbawa nila sa immigration, ano naman yun? Extortion. Extortion, yung dalawang commissioner. Oh. Ito, businessman eh. Oho. Di ba? Ibig sabihin, legit yung sources. Oho. By reason of public office, yun ang walang connect. Nagbigay ka ng pera, Oho. para ano? Para saan? Di ba? Pero yun daw ang pinapaliwanag dati ni Miko Clavano, di ba? Na kaya daw nagbigay ng donasyon kay Congressman Marcoleta noon. Dahil siya ay congressman. Congressman, mabibigyan ng pabor, mabibigyan ng kung ano-ano pa man. Saan yun? Yun yung Oho. wala. Yun ang missing. Oho. Pero may binabanggit ka. Kanina na hindi ko mo incumbent Oho. ay Elected. Ano pa man, oho. ay hindi na pwede tumanggap ng gift. Meron po palang gift na pwedeng tanggapin. Ayun. Pero bago natin ituloy, meron ba tayong mga kapanayam? Ayun. Babalikan natin, Nelson, yan ha. Mahalaga po yan. Ang chairman po ng ERC, Yan mga kababayan ha. So sa mga nagsabi dito, missing po yung isang dahilan para yung plunder ito. Dahil ang isa po sa dahilan, kung ito po yung pera na pinanggalingan ay galing po sa illegal. Sugal. Kahit pa ito private pero sugal, kickback galing sa sugal. Yan. Kaso mga kababayan, ito po ay legit na galing po sa mga businessman. Diba? So wala pong illegal doon sa pera. Missing po ito mga kababayan. Kaya malaki po ang chance na si Senator Marcolita ay talagang makalaya po dito. Katulad nga po dito sa kay Senator Revilla, di ba? Kaya mga kababayan, talagang sunod lang sa tamang batas ito po. Kampo ni Marcos Jr. Kaya na po yan. Si Senator Marcolita, mga kababayan. So, ay from laya na dyan si Senator Marcolita. Ang unahin ko rin. Yung inang libestik. Sana, kakasuhan na talaga mga kababayan. Plunder din. Talagang tinatarget talaga nila. Maubos yung mga sinabi. Sabihin po ni Congressman Levispe na pinupolitika siya, kaya ngayon po ay siya isa sa ilalim sa Masusi namin pinag-aralan to kasi this is a very novel case. Hindi ito basta-bastang maiisip na dapat gawin. Pero pag pinag-aralan mo yung nangyari sa ating energy sector sa Pilipinas, talaga nag-suffer tayo sa ginawa nila. Kasi nga, nung buong mundo ay nagsosolar na, ang China at ang lahat ng buong mundo ay nagsosolar na, dito, kinuha nila yung exclusivity na solar. At saka may mga project talagang hindi matuloy-tuloy at hindi ma-on-stream, hindi magamit dahil pinipigilan sila ng Department of Energy dahil merong exclusive contract. Nangyari yan sa lalawigan ng Cavite. Nagkaroon kami ng isang 80 hectare solar field. 40 ba? 40 to 80 hectares sa loob ng EPSA na hindi nabigay ng feed-in tariff, na FIT,
dahil may exclusive na ang mga itong exclusive franchise na dapat dumaan ka sa kanila para makagamit ka ng solar. Isipin nyo yun, para makagamit ka ng araw, magpapaalam ka sa kanila. Ayan mga kababayan, mukhang tuloy na ang mag-ina sa kasong plunder. Pero sa tingin nyo mga kababayan, kung bumaliktad to si Loren Ligarda, nag-ala Chis Escudero, at saka Joel Villanueva, itong si Ligarda. Sa tingin nyo kaya may kaso itong ganito? Tutot nyo nga mga kababayan kung mayroon ba silang kaso? Kung bumaliktad sila, kumampis sila dito sa 13 Hudas, mga kababayan. Tingin nyo? Tingin nyo dyan sa baba. Ito malupit mga kababayan, no? Itong mga 18 Marines, mga kababayan, talagang tagal na pala sinusubukan. Bago natin tapusin lang natin kay Lipiste at saka sa nanay, sabi kawawa naman ang sabay pa silang makukulong. Sabay pa silang dalawang makukulong. Sa puntong wala na po makakapigil kasi Marcos Jr. Ito yung bata na si Rimulya. Alam mo yan, imagine ko lang mga kababayan, pagkatapos ng presidential, pagkatapos ng pagka-presidential Marcos, saan kaya ito sila pupunta? Kasi pag iba na yung presidente at hindi na nila kalyado, tiyak, uulanin po ito ng kaso. Ang ombudsman, impeachment mo yan. Ang declare, kaso na kaagad yan kasi yun Matatambakan ng mga kaso ito mga ito. I-imagine ko lang Kaya alam nyo, hayaan nyo lang muna, 1 taon na lang tumahimik. Kaso lang kaso yan. Wala na pong dyan. Sunod yan si Senator Robin. Hanggang sa umalma na dito yung mga MILF. Siguro ito na talaga ang kanilang main siguro ihuli nila si Senator Robin. Ito na, sila yung magkapatid na mga kahita, Tapos susunod nila yung mga MILF. Yung si Senator Robin at saka si Senator Amy na lang siguro Pero pag si Senator Robin na, baka kumilos na rin MNLF. Ang problema mga kababayan, pag kumilos po sila, ayan na kaagad ang martial law. Extended si Marcos Jr. Talagpasan niya ang kanyang baka umabot pa ito. Kayanin Pino yan. Kababayaan na lang kaya ng mga Pilipino pare uli ang ating bansa. So, itong mga 18 dating Marines, sinusuhulan daw mga kabayan. Meron sila laging sinasubmit sa akin na recording ng mga tawag, yung mga text na sinusuhulan sila na matanggal na lahat ang kaso nila, may pera pa sila, pero manahimik na lang sila magtago, Grabe mga kababayan, manahimik lang sila, magtago, lagi daw inaalok, may mga recording video, recording ng tawag, alok pala itong Marines. Grabe. Iba yun ang prinsipyo ng mga 18 Marines, mga kababayan, Sana magtuloy-tuloy pa sila. Kasi si Gutesa, wala na Talagang, kasi, ibasa, mag-isa lang yon madali nilang na pressure. Kasi 18 paano nakakapag sila banding sila Diba? Attorney, ngayon yung 16 from Brave the Brave voluntary surrender din po yung sige pa, ano nangyari yun sa court? Natapos po nilang makakomply lahat ng requirements kasi nag-uwian silang lahat. Binigyan natin sila ng pamasahe kasi talagang hirap ang buhay, So nakabalik din sila kagabi. So overnight, kinompleto namin lahat. Pero merong 2 hindi pa bumabalik, So susunod na lang siguro silang magpiyansa. Tapos, attorney, anong nararamdaman ng Brave 16 ngayon na voluntary surrender? Naman na gano'ng kalinis yung hangarin talaga na tulungan na ma-expose yung... Alam mo, believe ako sa kanila dahil ako merong
meron sila laging sinasubmit sa akin na recording ng mga tawag, yung mga text na sinusuhulan sila na matanggal na lahat ang kaso nila, may pera pa sila, pero manahimik na lang sila, magtago, no? Pero ang sabi nila sa akin, sir, respeto na lang namin ito sa sarili namin at saka sa pamilya namin dahil alam nila na yung ginagawa namin ay tama. Tapos may mga ganitong issue na, di ba nakapag-submit tayo ng joint affidavit ng waybining sa ombudsman. Tapos parang ang DOJ may statement na parang pinapasura na ng ombudsman. Hindi ko po alam kung yung DOJ na ang spokesperson ng ombudsman ngayon. Kasi wala akong natatanggap na ganyang impormasyon o sulat man lang na binabasura nila yung pinagsamang sinumpaang salaysay. At it's very improper to dismiss that because yung referral ko po dyan is I was requesting the Office of the Ombudsman to conduct a factual investigation based on the allegations in the pinagsamang sinumpaang salaysay. Wala pa kaming particular na kinakasuhan actually, no? So ang ginawa ng Ombudsman, nagpatawag sila ng sample. So sila ang pumili. Attorney, pwede ba namin kausapin ito, no? O sige, kako. So 10 ang nag-interview sa kanila na Ombudsman na lawyers. Pero bago sila interviewin, kinausap nila ako na kung pwede mag-focus lamang muna kay former Speaker Martin Romualdez at saka kay Zaldico, no? So sino yung pipiliin nyo? So attorney, sa date na ito, itong tao na ito, ganon. Sila ang pumili. Pagkatapos po nilang ma-interview yung first 8 sa pinili nila, ang sabi nila, kontento na kami, no? Ang susunod na lang namin gawin ay yung magkaroon ng walkthrough. Itetest namin sila kung totoong nakapunta sila sa mga bahay na sinasabi nila, yung mga addresses. At nakasakay ang mga ombudsman lawyers sa isang van, may driver na taga-ombudsman, may nag-video, at tinanong nila, nasaan dito yung bahay ni ganito, bahay ni congressman ganyan, no? At sabi nila, satisfied sila, alam nila yung sinasabi nila. Kaya naman, naglabas ng public announcement ang ombudsman, di po ba? Na ang sabi ay, naniniwala kami sa sinabi ng initial na 8 na ito, credible sila kasi nandoon sila mismo. At ang sinasabi nila is based on personal knowledge, hindi hearsay. Kaya nagtataka ako dito sa DOJ, baka naman sila yung bagong spokesperson ng Office of the Ombudsman. Sir, klaro na as of this moment, walang sinasabing ombudsman na hindi na namin gagamitin yung testimonies, yung affidavit, yung Wala po silang sinasabi na ganon. And then klaro din po na kapag lumabas pa yung warrant sa iba pang RTC, voluntary surrender yung gagawin, yung tapos susuko, ibaano. Opo, oo. Pagka lumabas ang warrant of arrest, pupunta kami kaagad sa korte, mag-surrender, no? Kasi handa naman naming sagutin, no? Katulad nung reklamo ni Trillanes dito, no? Makikita mo sa information pa lang, mali na yung factual appreciation ng National Prosecution Service. Ang sinasabi nila ay sinabi daw ng mga sundalong ito yung ganitong factual allegation. Pero pag babasahin mo yung affidavit, wala silang sinasabing ganon. No? Tapos attorney, kayo, kasi may next move natin, kasi we heard pupunta naman tayo sa RTC para sumuko dito. Oo. So susunod, pupunta ako sa suspetsa ko na magre-release ng warrant of arrest anytime. So uunahan ko na, no? Na nandito na ako, mag-post na ako ng bail. Pero I want to assure everybody, no? Gusto kong ipanatag ang kalooban ng ating mga kababayan na paninindigan po ito ng mga kasundaluhan natin, yung nag-affidavit. Kung ano yung sinabi nila ay patotohanan nila yan, no? Attorney, paano yun? Kasi syempre yung kapasidad ng Grade 16 natin, financially, diba? Paano kung lumabas na sinusunod ng warrant? Well, may bail bond, anong mangyayari? sa ngayon ay nagtutulungan kaming mag-asawa, pero marami nang nagte-text sa akin na tutulong sila, no? Ang hinihingi na lamang nila kung saan sila magpapadala. Pero very sensitive and ticklish issue kasi yon. Kasi kung maglabas tayo ng account sa mga hindi natin kakilala,
baka may drug lord dyan o mga kriminal na mag-deposit. So ang klaro, maraming gustong tumulong talaga at naniniwala dito sa mga testimonies ng community. Opo, marami pong gustong tumulong, no? Hindi ko na lang babanggitin siguro muna kasi baka meron akong hindi mabanggit. Pero ang dami na po na nagme-message sa akin, natutulong sila. Thank you po, Atty. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Ayan, salamat din po sa SMNI mga kababayan. Ayan nga po, mayroon pala mga isiniwalat itong si Attorney Baligod na ito daw na kanyang tao, itong 18 Marines, ay halos araw-araw may isinisin sa kanya ng mga or voice recording, tawag, na naalok po sila na manahimik na lang, may pera, bibigyan, para wag na pong mag-test, na pong magsabalat ang mga katotohanan. Sabay, kasal natin itong mga kababayan, kaligtasan po nila ating Marines. Kasi talagang matindi po ang kanilang kinakaharap ngayon. Sabi itong lahat ng kakampi ni Sara o ng mga Duterte. Kaso mga kababayan. Bueno, hanggang dito muna ang ating reaction video. Ano po ang inyong masasabi? Mga komentaryo ay mahalaga po. Paki-comment nyo po sa comment. Tapan po natin yan at atin pong wala pong bayad lahat ito mga Maraming salamat kung nakarating ka sa dulo ng video ito. Nakarating ka. Ito si BMR Channel. Pansamantala magpapaalam. Bye-bye.